Ang Pilipinas, malamang, hindi na naiiba sa Cambodia at Vietnam. Ang pangungusap na iyon ay lumabas mula sa aking bibig sa loob ng eroplano, bit-bit ang isang pusong pagod. Kaming tatlo, si Eva, si Latte, at ako ay mga estudyanteng Olandes na nagplano ng isang pangarap na graduation trip sa Timog Silangang Asya. Ngunit ang katotohanan sa Cambodia at Vietnam ay puno ng usok ng mga magugulong sasakyan, mga presyo na para lamang sa turista at mga tingin na nakikita ang mga dayuhan bilang biktima sa halip na kaibigan. Nang nagsimula ng bumaba ang eroplano patungo sa Maynila, wala kaming naramdamang katuwaan. Mayroon lamang isang kaisipan na umiikot sa aking ulo. Tiisin lang ang 3 araw at pagkatapos ay bumalik na sa Europa. Hindi namin alam na ang bansang hinatulan namin nang walang katarungan ay magtuturo sa amin ng isang leksiyon na magpapabago sa paraan ng aming pagtingin sa mga tao habang buhay. Bago bumaba ang eroplano patungo sa Maynila, hindi kami nasa himpapawid sa ibabaw ng Pilipinas. Kami ay naguguluhan pa rin sa maalikabok na kalsada ng Siem Reap. Ang ingay ng makina ng tuktok ay nakikipagpaligsahan sa mga busina ng truck na patuloy na nagbubuga ng maitim na usok. Nakaupo ako ng siksikan kasama sina Latte at Eva sa makipot na tuktok at ang aking kamay ay nakatakip sa aking ilong. Ang amoy ng gasolina, pinaghalong alikabok at isang bagay na hindi namin maipaliwanag ay nagpahirap sa amin. Ayos lang yan. Makikita na natin ang tunay na Angkor Wat bukas. Sinubukan ni Latte na ngumiti para palakasin ang loob namin. Kaming tatlo ay nakakita na ng mga larawan ng Angkor Wat sa mga aklat kasaysayan at inisip namin ang isang umaga kung saan ang manipis na hamog ay lumulutang sa ibabaw ng mga ginintuang bato habang ang sikat ng araw ay humahaplos sa mga terasa at inukit na haligi. Iyon ang dahilan kung bakit kami nagpunta sa Cambodia. Kinaumagahan, nagising kami habang madilim pa at sumakay kami sa parehong tuktok papuntang Angkor Wat. Ang hangin ay malakas na humahampas sa aming mukha, ngunit nakatulong ito na mapawi ang amoy ng usok. Nang huminto ang sasakyan, nakita namin ang isang mahabang pader na bato at mga detalyadong inukit na haligi tulad ng sa aming panaginip. Ngunit sa sandaling tumapak ang aming mga paa sa lupa, ang panaginip ay napalibutan ng mga sigaw, malamig na tubig, postcard, magnet, postcard. Pinalibutan kami ng mga nagtitinda. Ang maliliit na kamay ay humihila sa aming braso at bag. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pawis at pag-asa na makapagbenta ng kahit ano. Naiintindihan namin na kailangan nilang kumita, ngunit ang bawat hakbang ay parang paghawi sa isang pader ng panghihikayat na bumili. Ang kagandahan ng mga sinaunang bato ay nabalutan ng isang gulo na hindi namin sanay. Nang maglakad kami papasok, nagsimulang lumitaw ang kapayapaan. Ngunit sa madidilim na sulok, may mga lumang bote ng tubig at plastik na nakakapit sa mga ugat ng puno. Tumingala ako sa matayog na templo at yumuko upang makita ang basura sa aking mga paa. Ang isang kakaibang pakiramdam ay pinaghalo paghanga at panghihinayang. Sa aming pagbalik, ang parehong tuktok ay naghihintay. Ngumiti ang driver, ngunit nang sabihin namin ang destinasyon, sinabi niya ang presyo na halos doble ng presyo kaninang umaga. Hindi iyon ang presyo kaninang umaga, kuya. Magalang na tanong ni Eva. Ngumiti lang siya at sumagot, ang presyo sa umaga at ngayon ay hindi pareho. Dapat ay maintindihan iyan ng mga turista. Nagkatinginan kami. Walang saysay ang makipagtalo. Nagbayad kami, ngunit ang aming puso ay puno ng pait. Nang gabing iyon sa maliit na hostel, ang bentilador sa kisame ay dahan-dahang umiikot. Ang dilaw na ilaw ay malabo. Kami ay nakaupo sa ibaba ng bunk bed. Ang tunog ng motorsiklo mula sa labas ay pumapasok paminsan-minsan. Mali ba ang pinili nating araw? O baka masyado tayong nag-expect? Tanong ko. Sinagot ko siya, kahit na hindi ako sigurado sa sarili kong puso. Si Eva ay tahimik ng matagal bago dahan-dahang magsalita. Alam namin na mahirap ang sitwasyon sa kanilang bansa, ngunit ang makita na lang kami bilang isang walking wallet, nakakapagod talaga. Kinabukasan, nagpasya kaming pumunta sa lokal na palengke, umaasang maramdaman ang tunay na buhay ng mga tao sa halip na makita lang ang mga sinaunang lugar. Ang palengke ay puno ng kulay. Ang mga kakaibang prutas ay nakatambak na parang mga bundok. Ang sariwang karne ay nakasabit sa mga kawit. Ang amoy ng seafood na hinaluan ng dugo at amoy kanal ay nagpilit sa akin na pigilin ang aking hininga paminsan-minsan. Ang daanan ay masikip at kailangan naming makipagsiksikan sa mga estranghero sa halos bawat hakbang.
Tumigil kami upang subukan ang isang lokal na ulam mula sa pinakamataong kainan. Ang kumukulong sabaw sa ibabaw ng uling na kalan ay mukhang tunay na tunay. Ngunit pagkatapos ng ilang oras, ang aking tiyan ay nagsimulang sumakit at kailangan kong maghanap ng banyo. Ang kahihiyan at sakit ay sumira sa romansa ng salitang kumain ng lokal sa loob lamang ng isang hapon. Nang hapon, lumabas kaming muli mula sa hostel. Isang maliit na batang lalaki ang lumapit sa akin na may hawak na tumpok ng postcard. "Please sister, buy one," sabi niya sa may diin na Ingles. Tiningnan ko ang kanyang mga mata at lumambot ang puso ko. Kinuha ko ang pera para bumili, ngunit biglang tumakbo ang 2 o 3 bata. Pumalibot sa amin, nag-aalok ng mga keychain at nag-uunahan sa pagsasalita. Ang amoy ng pawis, ang init, at ang mga tingin mula sa mga matatanda na hindi kalayuan na nakatingin na para bang sinusukat kung luluwag pa kami, ay nagpahinga sa akin. Isiniksik ko ang pera sa kamay ng isang bata nang hindi man lang pumipili ng postcard at mabilis na umalis sa gitna nila. Nakatulong ba kami sa kanya o ginagawa lang namin na magpatuloy siyang magbenta ng ganito? Ang kaisipang ito ay hindi sinasadyang sumulpot at nagparamdam sa akin ng mas matinding pagkakasala. 3 araw sa Cambodia ang dumaan ng mabagal ngunit mabigat. Sa bawat gabi, bumabalik kami sa aming tinutuluyan na may pawisang damit, sapatos na may alikabok, at isang pusong unti-unting kinukuykoy. Alam namin na lahat sila ay nagsisikap upang mabuhay, ngunit ang pagiging isang dayuhan na kailangang patuloy na protektahan ang sarili mula sa pabago-bagong presyo at mga tingin na nakikita kami bilang oportunidad na kumita ay nagpapasara sa aming puso, isa-isa. Noong huling gabi bago ang aming lipad patungong Vietnam, tumingin si Eva sa kisame at dahan-dahang nagsalita, "Kung ganito rito, magiging iba kaya sa susunod na lugar?" Ang tanong na iyon ay nanatili sa dilim, walang makasagot, ngunit ang maliit na binhi ng kawalan ng tiwala ay nakatanim na sa aming puso at ito ay lalago ng malaki bago kami makarating sa Pilipinas. Ang anunsyo sa eroplano ay nagsasabing malapit na kaming lumapag sa Hanoi, ang kabisera ng Vietnam. Ang sikat ng araw na sumisikat sa bintana ay tila mainit. Ang asul na langit ay maliwanag na nagpagaan ng kaunti sa mabigat na puso namin mula sa Cambodia. "Tingnan mo, sigurado akong napakaganda ng dagat doon," sabi ni Eva habang pinapakita sa amin ang mga larawan ng asul na isla sa Instagram. "Baka ito na ang bagong simula ng aming trip," mahinang dagdag ni Latte. Kaming 3 ay sinubukan talagang maniwala roon. Nang lumabas kami sa paliparan, ang pangunahing kalsada sa harap ay mukhang mas moderno kaysa sa aming inaasahan. Ang mga billboard ng turista ay nakahanay, mga larawan ng puting bangka na nakadaong sa tabi ng asul-berdeng dagat, mga taong nakangiti ng malawak na may hawak na niyog. Ang lahat ay tila sumisigaw na, "Ito ang paraiso sa dagat." Sumakay kami ng taxi mula sa service area. Ang driver ay isang lalaki na nasa edad na, nakasuot ng gusot na checkered shirt, ngunit ang kanyang malawak na ngiti at malakas na pagbati ay nagparamdam sa amin ng pagiging palakaibigan. "From Europe holiday?" masigla niyang tanong. "Oo, nagbabakasyon kami bago matapos ang pag-aaral," sagot ko. Tumawa siya at nakipag-usap tungkol sa football at sa panahon sa Europa. Tumawa kami, nakalimutan naming tingnan ang numero sa metro. Nang nagsimulang bumagal ang kotse papasok sa lungsod, ang pulang numero sa screen ay tumakbo ng napakabilis. Mas maikli ang distansya kaysa sa paliparan patungong Siem Reap, ngunit ang pamasahe ay halos doble. "Bakit po napakamahal?" magalang na tanong ni Latte. Nagkibit balikat ang lalaki. "May toll fee, traffic fee, tourist fee. Alam na iyan ang lahat dito." Ang salitang tourist fee ay nagpalubog muli sa aking puso. Nagbayad kami ng hindi nagsasalita dahil alam namin na kahit makipagtalo pa kami, wala itong mababago. Nang gabing iyon, naglakad kami papasok sa isang lugar na may sikat na kainan na inire-rekomenda ng mga tao sa internet. Ang restaurant ay pinalamutian ng maliwanag na neon light. Ang mga dingding ay puno ng mga larawan ng mga influencer na nag-check-in doon. Nagpasya kaming subukan, umaasa na ang isang masarap na hapunan ay makakapagpagaling sa amin. Lumapit ang waiter na may malawak na ngiti. "Welcome." Nang makaupo kami, inilapag niya ang isang makapal na menu sa harap namin. "Gusto sana namin ng vegetarian, walang karne. Puwede ba?" Malinaw na tanong ni Eva sa Ingles. Sa pagkakataong ito, ang ngiti ng waiter ay bahagyang kumibot. Tumawa siya at sumagot,
Nasa Vietnam kayo, di ba? Hindi nyo ba susubukan ang aming sikat na roasted pork? Ang isa pa niyang kasamahan ay lumingon at sumabay. Oo, kung hindi kayo kakain ng roasted pork, bakit pa kayo pumunta rito? May mahinang tawa na lumabas, na para bang may sinabi kaming nakakatawa at wala sa lugar. Nagmadali akong magpaliwanag na pinili namin ang vegetarian dahil sa kalusugan at personal na paniniwala. Wala itong kinalaman sa paghamak sa lokal na pagkain, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Okay, pero babalaan ko kayo. Ang special menu namin ngayon ay walang meat-free option. Kung gusto nyo talagang kumain, kailangan nyong maging open-minded. Ang salitang kailangan nyo ay nagparamdam sa akin na para kaming sinasaway sa halip na tinatanggap. Nang magpasya kaming umalis nang wala pang nai-o-order na anuman, lumapit ang isa pang waiter at naglagay ng bill sa mesa. Service charge, maikli niyang sabi. Pero wala pa kaming kinakain. Sinubukan ni Latte na ipaliwanag. Umupo kayo at gumamit ng mesa. Iyan ay serbisyo. Malamig ang tono. Hindi lamang para sa amin, ngunit ramdam ang kawalang sigla. Nang lumabas kami sa restoran, parang piniga ang aking puso. Si Eva ay naglakad ng tahimik sa unahan bago biglang huminto. Ang luha ay nagsimulang dumaloy ng walang pahintulot. Hindi lang ito tungkol sa pera, nanginginig niyang sabi. Parang wala kaming karapatang maging sarili namin dito. Kinabukasan, nagpasya kaming sumakay ng bus sa iba pang bahagi ng bansa, umaasang makita ang mga dalampasigan na sinasabing pinakamaganda sa aming buhay. Ang terminal ng bus ay puno ng sigawan, ng mga nagtitinda ng tiket. Ang bus na sasakyan namin ay may maliwanag na kulay at malakas na musika ang lumalabas sa speaker sa tabi ng pinto. Ang driver ay nakaupo na nakasuot ng tsinelas. Nang sumakay kami, ang amoy ng pawis, pagkain, at luma ay naghalo hanggang sa halos hindi na kami makahinga. Ang sahig ay may mga walang laman na supot ng pagkain at bote ng tubig na gumugulong. Isang grupo ng mga teenager ang nakaupo sa 2 o 3 upuan, nagpapatugtog ng musika mula sa kanilang cellphone nang walang headphone. Ang tawanan at sigawan ay pumapatong sa lahat ng tunog. Isang matandang babae ang sumakay sa susunod na stop. May dala siyang 2 mabigat na supot at ang kanyang timbang ay sumasandal, ngunit walang tumayo. Naghanap siya ng bakanting upuan at dahan-dahang umupo sa maliit na baitang sa tabi ng pinto. Nagkatinginan kami ni Latte. Gusto naming tumayo, ngunit ang aming upuan ay malayo at kailangan naming makipagsiksikan sa mga taong nakaupo nang hindi nag-aalala. Bakit walang nakakakita? Bulong ni Eva na parang nagtatanong sa sarili sa halip na sa amin. Bumaba kami sa bus na may pagkalito at pagod. Halos nakalimutan namin na ang intensyon namin ay hanapin ang pinakamalinis na dagat sa aming buhay. Sa halip na maging excited, nagtalo kami. Hindi tungkol sa tanawin o dalampasigan, kundi kung masyado ba kaming nag-expect o nakatagpo lang kami ng isang lipunan na hindi kailanman tumingin sa mga dayuhan ng pantay. Nang gabing iyon, tahimik kaming nakaupo sa isang medium-priced na kwarto na inirehistro namin ng maaga. Ang dilaw na ilaw ay nagpapadilim sa lahat. Baka ganito talaga ang Timog Silangang Asya, dahan-dahang sabi ni Latte. Mga bata lang kaming taga-Europa na mapilit na hanapin ang isang panaginip sa isang lugar na hindi naman talaga ginawa para sa amin. Sumagot ako. Si Eva ay hindi sumagot. Isinara niya lang ang kurtina at tinalikuran kami, ngunit nakita ko ang kanyang balikat na umuuga ng bahagya. Hindi namin alam na ang malupit na paghatol na ito sa buong rehiyon ay mababago sa loob lamang ng ilang araw sa lupaing inakala namin na hindi na naiiba. Ang pangalan nito ay Pilipinas. Ang tunog ng ting sa eroplano ay tumunog kasabay ng anunsyo na magsisimula na kaming bumaba patungo sa Maynila. Ang mga ilaw ng sinturon ay umilaw sa buong hilera habang ang langit sa labas ay naging mapusyaw na kulay kahel isang gabi sa Asya. Kinuha ni Eva ang kanyang telepono at nagmamadaling binuksan ang booking app. Nagbook na tayo ng flight mula Maynila pabalik sa Amsterdam. Kung masuwerte, baka may bakante bukas. Tiningnan ni Latte ang maliit na screen na patuloy na naglo-load at dahan-dahang umiling. Ang net sa eroplano ay hindi maganda at sigurado akong napakamahal ng rebooking fee. Isinandal ko ang aking ulo sa upuan at pumikit ng malalim. Hayaan na lang, tiisin na lang ang 3 araw. Ang Pilipinas ay hindi na naiiba sa mga naranasan namin. Ang pangungusap na ito ay lumabas kasabay ng isang mahabang buntong hininga na para bang isang paghatol sa isang buong bansa mula sa isang taong hindi pa nakakatapak sa lupa nito.
Ang eroplano ay lumapag ng mas malambot kaysa sa aming inakala. Sumunod kami sa iba pang pasahero sa mahabang skyway. Ang unang imahe na nakita namin ay ang sahig na may tiles na makintab, na napakalinis na makikita mo ang iyong refleksisyon. Ang kisame ay mataas at malawak. Ang ilaw ay malambot na puti, hindi ang dilaw at malabo na ilaw na nakasanayan namin sa dalawang nakaraang bansa. Ang tahimik, bulong nilate sa isang malaking bulwagan na puno ng naglalakad na tao, ngunit walang sigawan, walang reklamo. Mga gulong lamang ng maleta ang umaandar at ang mga anunsyo ay ayon sa oras. Ang immigration counter ay isang mahabang linya ng mga tao, ngunit lahat ay nakatayo ng maayos. May malinaw na tape na naghihiwalay sa bawat linya. Walang sumusubok na sumingit, walang nanunulak. Halos wala kaming narinig na umiiyak na bata o nagrereklamo. Ang opisyal na nag-check ng passport ay tumingin sa amin sa ibabaw ng kanyang salamin, ngumiti ng bahagya at nagmano bahagya, ngunit ramdam ang paggalang. Magandang araw po. Welcome sa Pilipinas. Ang Ingles na may bahagyang Tagalog na diin ay biglang nagpagaan sa aming puso nang hindi namin napansin. Pagkatapos kunin ang aming bagahe, nagpasya kaming dumaan sa banyo bago pumunta sa lungsod. Ang mabigat na pinto ay bumukas. Sa loob, may malalaking salamin, maliwanag, malinis, walang tumutulong tubig, walang tissue na nakatambak sa sahig. Ang isang mahinang amoy ng panlinis ay nandoon sa halip na ang amoy na aming nakasanayan, isang babaeng naglilinis na nakauniporme ang nakatayo sa isang sulok. Hindi siya nakatitig sa amin, hindi siya nagmamadali. Ngumiti lang siya ng bahagya at yumuko upang punasan ang counter. Nagkatinginan kami. Sana ay masabi namin na malinis ang restroom na ito dahil dapat itong malinis, hindi dahil may nag-utos. Tumayo ako at tiningnan ang aking sarili sa salamin sandali. Bigla kong naisip ang pangungusap na sinabi ko sa eroplano. Ang Pilipinas ay hindi na naiiba sa mga naranasan namin. Ngayon, pakiramdam ko ay masyadong mahina at masyadong bastos ang mga salitang iyon. Nang lumabas kami sa arrival hall, dumiretso kami sa information counter. Ang karatula ay malinaw na nakasulat. Information. Isang babae ang nakatayo sa likod ng counter. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Nakasuot siya ng navy blue suit. Excuse me po, paano po kami makakarating sa area ng Makati? Ano po ang sasakyanin namin? Tanong ko. Tumingala siya, ngumiti ng natural at nagmano. Pupunta kayo sa Makati, ano po? Maaari po kayong sumakay ng 2P bus at mag-transfer sa MRT o LRT. Hayaan nyo, iguguhit ko ang mapa para sa inyo. Kumuha siya ng papel at iginuhit ang ruta ng paisa-isa. Ibinilog niya ang estasyon kung saan kami bababa. Binago ang kulay ng panulat sa punto ng pagbabago ng linya at isinulat ang numero ng estasyon sa malinaw na sulat kamay. Kung natatakot po kayong maligaw, tandaan nyo lang itong mga salitang ito. Kuya, ate, tulungan niyo po ako. Karamihan po sa mga Pilipino ay masisiyahang tumulong, sabi niya habang mahinang tumatawa. Ang salitang masisiyahang tumulong ay nagpadiin sa aking kamao nang hindi ko namalayan. Parang gusto ng aking puso na maniwala, ngunit natatakot pa rin na mabigo muli. Nang makarating kami sa maliit na boutique hostel sa lugar ng poblasyon, Makati, kinaladkad namin ang aming mga maleta sa isang kalye na puno ng masarap na amoy ng pagkain mula sa mga food cart, ang mainit na ilaw mula sa maliliit na coffee shop at ang mahinang tawanan ng mga lokal. Huminto kami sa harap ng isang pinto. Ang karatula ay nakasulat, Boutique Hostel. Sa sandaling bumukas ang pinto, isang lalaking nasa edad 30, nakasuot ng mapusyaw na shirt, ang mabilis na lumapit. Siya ay nakangiti ng malawak, ngunit ang kanyang mga mata ay malambot. Mabuhay po! Welcome po sa amin! Nagmano siya ng bahagya bago kinuha ang aming mga maleta at inilagay sa tabi. Habang nag-i-check-in siya, tumigil siya, tumingin sa amin, at nagtanong, mayroon po ba sa inyong tatlo ang vegetarian o hindi kumakain ng ilang uri ng karne? Para po sa breakfast bukas, makakapaghanda po kami ng tama. Tumahimik kami sandali na parang huminto ang oras sa lobby. Ang lamig ng aircon ay mahinang tumunog habang ang alaala ng restaurant sa Vietnam ay bumalik sa aming isip. Kaming lahat po, mahinang sagot ni Eva. Tumango ang lalaki na parabang ang sagot na ito ang pinakakaraniwan sa mundo. Mabuti po, maraming vegetarian na kainan dito sa paligid. Iguguhit ko po sa mapa para sa inyo. At bukas po, magdadagdag kami ng vegetarian corner dito sa hostel. Kain po kayo ng komportable.
Huwag po kayong mag-alala. Ang salitang, huwag po kayong mag-alala sa Ingles na may bahagyang Tagalog na diin ay biglang nagpainit sa aking tenga. Ang mga luha na pinigilan ko mula pa sa Cambodia at Vietnam ay parang gusto nang bumuhos. Si Latte ay nagkunwari na tumawa upang itago ang emosyon. Maraming salamat po. Hindi po kami sanay na may nagtatanong sa amin tungkol dito bago pa man. Ngumiti siya at sumagot. Magkakaiba po ang gusto ng mga tao, pero ang tungkulin po namin ay gawing komportable ang lahat hanggat maaari. Nang gabing iyon sa maliit na kwarto, na may malinis na kama at tahimik na aircon, nakahiga ako at nakatingin sa puting kisame. Naalala ko ang unang araw namin sa Cambodia, naalala ko ang gabi na umiyak si Eva sa harap ng restaurant sa Vietnam at lumingon ako sa dalawa kong kaibigan na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Hindi namin alam kung magiging ano ang Maynila bukas, ngunit may isang bagay na nagbago na. Hindi lang ang sahig ng paliparan na mas malinis kaysa sa inakala namin, hindi lang ang banyo na walang amoy, kundi ang maliit na pakiramdam sa aming puso na bumubulong na, baka masyado tayong nagmadali sa paghatol sa Pilipinas. Ang unang umaga sa Maynila, ang sikat ng araw ay sumikat sa pamamagitan ng manipis na kurtina. Si Eva at Latte ay nakayuko pa rin sa kanilang bunk bed. Ako naman ay nagising ng maaga. Ang ingay ng sasakyan sa labas ay kakaibang mahina, hindi kasing gulo ng inakala namin. Nang bumaba kami, ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay ay lumulutang. Ang may-ari ng hostel ay nandoon, inaayos ang breakfast corner. Magandang umaga po. Nakatulog po ba kayo ng maayos kagabi? Tanong niya na may maliit na ngiti. May prutas, tinapay, jam at sa isang sulok may karatula na malinaw na nakasulat Vegetarian Corner. May tofu, gulay at lugaw na walang karne. Sabi niyo po ay vegetarian kayo, kaya nagdagdag po ako ng sulok na ito. Kung may gusto pa po kayo, sabihin lang po ninyo. Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagpabigat sa aking paglunok. Hindi ito malaki, ngunit sa mata ng isang taong nakaramdam na ang pagiging sarili ay mahirap na. Ang maliit na sulok na ito ay parang ang unang ligtas na lugar sa aming trip. Habang kumakain, kinuha ng may-ari ang isang papel na mapa at iginuhit ang ruta patungo sa estasyon ng LRT. Mula poblasyon patungong Intramuros ay madali lang po. Maglakad lang kayo sa estasyon sa sulok, sumakay ng ilang estasyon at makakarating na po kayo. Kung gusto niyo pong pumunta sa simbahan, mayroon ding maliit at tahimik na simbahan dito sa tabi. Hindi po gaanong dinadayo ng mga turista. Pagkatapos ng breakfast, umalis kami sa hostel at naglakad sa maliit na eskinita. Ang mga food cart na nagbebenta ng silog at lugaw ay nakahanay sa tabi ng kalsada. Ang masarap na amoy ay sumalubong sa aming ilong. Ang mga Pilipino na naka-office attire ay nakapila ng maayos upang bumili ng kanilang breakfast. Walang sumisingit, walang nag-uunahan. Ang lahat ay tila abala ngunit hindi magulo. Ang sidewalk ay maaaring hindi perpekto, ngunit walang malaking tumpok ng basura, walang nakabara na tubig. Tahimik kaming naglakad, ngunit ang aming puso ay unti-unting lumuwag mula sa defense mode. Nang makita namin ang karatula ng LRT sa harap, kaming tatlo ay tumigil at tumingala sa escalator. Tingnan mo, parang sa video review. Sabi ni Latte bago kami tumawa nang mahina sa aming sarili dahil inakala namin na ang lahat ng video review ay masyadong maganda para maging totoo. Sa platform, mayroong dilaw na linya na iginuhit sa harap ng pinto ng tren. Ang mga tao ay automatikong nakapila sa likod ng linyang iyon. Sa tabi, may mga palaso na nagtuturo sa mga tao na bumaba muna bago sumakay. Walang mga opisyal na sumisigaw, walang nananakot, ngunit lahat ay sumusunod na para bang natural lang. Dumating ang tren sa tamang oras. Ang pinto ay bumukas. Ang mga tao sa loob ay lumabas ng may ritmo. Pagkatapos, ang mga naghihintay ay dahan-dahang sumakay. Walang pagtulak, walang pagsingit. Halos hindi namin kailangang gumamit ng puwersa. Sa loob ng tren, ang aircon ay nasa tamang lamig. Ang simpleng kulay na mga upuan ay nakahanay. Ang mga boses ng nag-uusap ay mahina, na para bang nasa isang maliit na aklatan. Ang mga pangalan ng estasyon sa Tagalog at Ingles ay tumakbo kasabay ng anunsyo. Tumingin ako sa paligid at naisip ko ang bus sa Vietnam, ang malakas na musika, ang malakas na tawanan. Ikumpara sa lugar na ito, kung saan lahat ay tila alam na, nang hindi kailangang isulat na ang espasyong ito ay pag-aari ng lahat. Huwag maging abala. Nagpalit kami ng linya sa isang estasyon
at lumabas patungo sa skyway na konektado sa isang malaking mall. Sa ibaba, ang trapiko ay siksikan ngunit dumadaloy ng may sistema. Walang mahabang tunog ng busina, walang reklamo. Ang langit ng Maynila ay nabalutan ng manipis na hamog, ngunit mas gumaan ang pakiramdam kaysa sa aming puso sa dalawang nakaraang bansa. Sa food court, natuto kami ng bagong sistema. Kailangan naming magpalit ng card at maglagay ng pera bago mag-order ng pagkain mula sa iba't ibang stall. Ako ay nakatayo at tinitingnan ang menu nang may kaunting pagkalito. Isang staff sa isang stall ang ngumiti sa akin at kumaway. Vegetarian po? Dito po kayo. Ngayon po, may gulay na may tofu, adobong kangkong at vegetarian laing. Kung ayaw niyo po ng masyadong maanghang, maaari po naming ihiwalay ang sili. Walang tawanan, walang mapanghusgang tingin. Mayroon lamang intensyon na ipaliwanag sa amin kung ano ang ano. Tiningnan ko ang plato ng kanin sa harap ko, na puno ng berde, kahel, at puting kulay ng iba't ibang gulay. Bigla kong naramdaman na parang inaalagaan ako ng isang estranghero sa paraang hindi ko naramdaman sa loob ng maraming linggo. Nang hapong iyon, naglakad kami sa skywalk na konektado sa kabilang panig bago kami dumaan sa isang 7-Eleven malapit sa istasyon. Ang mga food cart sa labas at ang puting ilaw sa loob ay perpektong naghiwalay. Inilagay ko ang mga bilihin sa counter. Ang babaeng cashier ay nagmano ng bahagya. Magandang hapon po. Gusto po ba ninyo ng plastic bag? Kung hindi naman po kalayuan, wag na lang po sana para makatulong po sa pagbawas ng basura. Ang maikling pangungusap na iyon ay nagpatingin sa amin sa isa't isa muli. Isa pang pagkakataon na nakita namin ang salitang malasakit at pag-iisip sa iba na nakatago sa isang simpleng tanong tungkol sa plastic bag. Pagsapit ng gabi, sumakay kaming muli sa LRT pabalik sa poblasyon. Ang mga ilaw sa tabi ng kalsada ay sumikat sa bintana. Ang ilang tao sa tren ay nakapikit, ang ilan ay nagbabasa, ang ilan ay nagse-cellphone, ngunit walang nagpaparamdam ng inis. Nang bumalik kami sa eskinita papunta sa hostel, ang mahinang tahol ng aso mula sa isang bahay, ang amoy ng bulaklak sa gabi, at ang tindahan na nagsasara na may isa na lang na maliit na ilaw sa harap. Ang dami nating napuntahan ngayon, Late, pero kakaiba. Hindi ko naramdaman na kailangan naming makipaglaban sa kahit ano, sabi ko. Si Eva ay tahimik na naglakad sa likuran. Bago dahan-dahang magsalita, baka ang kalayaan ay hindi sa paggawa ng gusto mo, kundi ang mabuhay ng hindi kailangang mag-ingat sa bawat segundo tulad ng dati. Tumahimik kaming lahat. Alam ng bawat isa sa aming puso na ang araw na ito ay hindi lang basta pagbisita sa isa pang kabisera. Ito ay isang araw na nagparamdam sa amin na mayroon pa ring sulok sa mundong ito kung saan ang mga tao ay maaaring maglakad ng malapit ng hindi tinatapakan ng sugat ng isa't isa. Ang sumunod na umaga sa Maynila ay parang isang bagong lungsod, kahit na ang langit ay pareho. Nagkasundo kami na hindi pupunta sa mall o sa sikat na lugar, kundi susubukan naming maglakad sa likod ng hostel. Ang may-ari ay nagrekomenda ng isang maliit na simbahan. Sinabing hindi ito sikat, ngunit doon talaga nagpupunta ang mga lokal. Kaming tatlo ay naglakad sa tabi ng mga bahay na kahoy at mga row house. Ang isang alms bowl ay nakalagay sa harap ng isang lumang sari-sari store. Nang lumingon kami ng kaunti, lumitaw ang isang lumang karatula ng simbahan. Ang lumang kahoy na pinto ay bahagyang nakabukas. Sa loob, hindi ito malawak, ngunit tahimik, kaya maririnig mo ang tunog ng ibon sa puno. Ilang Pilipino ang dahan-dahang pumasok. Ang ilan ay may dalang bulaklak, ang ilan ay may dalang kandila. Dahan-dahan silang naghubad ng sapatos at yumuko ng bahagya bago umakyat sa hall. Walang ingay ng tour, walang guide na may dalang bandila. Mayroon lamang mahinang tunog ng wind chime. Umupo kami sa isang kahoy na bangko sa gilid. Tiningnan ang isang matandang babae na nakaluhod at nagdarasal sa isang bagay na hindi namin naiintindihan. Ngunit kakaibang tahimik ang aming pakiramdam. Ang isang kaisipan ay sumagi sa aking isip. Baka ang tahimik na pananampalataya na ito ang nagpapanatili sa magulong lungsod na ito na hindi pa lubos na sumisira sa mga tao. Pagkatapos umalis sa simbahan, binuksan namin ang mapa sa telepono, intensyon naming pumunta sa isang maliit na cafe na nire-review ng mga lokal. Ngunit ang internet signal ay nagputol-putol. Ang mapa ay umikot at hindi naglo-load. Ang ruta na dapat ay diretso ay nagpadala sa amin sa maling eskinita ng paulit-ulit. Ang sikat ng araw ay nagsimulang uminit. Ang pawis ay lumabas sa likod namin. Lumingon sa amin si Eva na may nag-aalalang boses.
Naliligaw na naman ba tayo? Tumingin ako sa paligid. Nakita ko lang ang mga bahay, grocery store. Walang kahit isang karatula sa Ingles. Ang alaala ng pagiging binaliwala nang nagtanong kami ng direksyon sa nakaraang bansa ay biglang sumulpot sa aking isip. Habang nakatayo kami at nagdadalawang isip sa harap ng isang maliit na karinderiya, isang babaeng nasa edad na nag-aayos ng mga supot ng ulam, ang lumingon at tumingin sa amin. Tinitigan niya kami sandali bago ngumiti at nagtanong, "Naliligaw ba kayo, mga anak? Saan ba kayo pupunta?" Ibinigay ko sa kanya ang telepono para makita niya ang pangalan ng cafe sa Ingles. Kumunot ang kanyang noo sandali at tumawa. "Ay, ang tindahan na iyan. Nasa likod lang iyan. Pero kailangan nyo pang umikot sa kabilang eskinita. Hayaan nyo, ihahatid ko kayo sa kanto. Baka malito pa kayo." Sinubukan naming tumanggi. "Hindi na po, salamat. Kaya na po naming maglakad. Nakakahiya po." Ngunit umiling siya. "Huwag kayong mahiya, mga bata. Maraming Pilipino ang mahiyain na. Kung hahayaan ko lang na maligaw ang mga dayuhan ng ganito, ako rin ay mahihiya sa sarili ko." Ang salitang mahihiya sa sarili ko ay nagpatawa sa amin. Naglakad siya ng dahan-dahan sa unahan, nagpapaalala sa amin na mag-ingat sa mga motorsiklo sa sulok bago itinuro ang maliit puting karatula ng cafe. "Ayan na, nandyan na kayo. Magpahinga muna kayo at baka mainitan kayo." Nagmano kami sa kanya ng may pagkailang. "Maraming salamat po, tita. Enjoy po kayo sa trip nyo, mga anak." Kumaway siya bago bumalik sa kanyang tindahan na para bang walang nangyari. Sa maliit na cafe, umorder kami ng inumin at nagpahinga sa malamig na aircon ng matagal. Nang magpasya kaming sumakay muli ng LRT, tumayo si Eva at kinuha ang kanyang backpack. Ngunit sa sandaling lumabas kami sa harap ng tindahan, namutla siya, ang bag ko. Ang maliit na bag ko na may passport at cash. Ang aking puso ay lumagpak. Huminto kami sa gitna ng ingay ng sasakyan. "Naiwan mo sa mesa," sabi ni Eva, at kaming tatlo ay halos tumakbo pabalik sa cafe. Sa aking isip, naroon lang ang masasamang larawan. Nawawala ang passport. Kailangan naming pumunta sa embahada. Hindi mababago ang tiket sa eroplano. Kailangang hatiin ang natitirang pera. Ang lahat ay nakatali sa karanasan kung saan naramdaman namin na kung nawala, tapos na. Ang pinto ng cafe ay binuksan ng mas malakas kaysa sa dati. Ang babaeng staff ay lumingon ng may pagkabigla bago ngumiti ng may pag-alala. "Ang itim na bag, di ba?" Iningatan namin. Kinuha niya ang maliit na bag mula sa likod ng counter at inilagay sa mesa sa harap namin. Natakot kami na baka magulat kayo kapag bumalik kayo at hindi nyo na makita. Inilagay lang namin dito. Hindi pa po namin binuksan. Mabilis na binuksan ni Eva ang zipper. Kumpleto ang lahat. Passport, mga card at cash. Mahigpit siyang pumikit bago dahan-dahang dumaloy ang luha. Si Late ay tinakpan ang kanyang mukha. Ako naman ay naramdaman na parang may bumara sa aking lalamunan. "Maraming salamat po. Maraming salamat talaga," paulit-ulit kong sinabi. Ang staff ay ngumiti lang at sumagot, "Walang anuman po. Napakahalaga niyan. Ayaw din po naming mawala. Mabuti at nakabalik po kayo." Umalis kaming muli sa cafe. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang aming katawan ang magaan, kundi ang aming puso ay gumaan ng malinaw. Parang may isang taong dahan-dahang idinidikit ang mga nabasag na piraso ng aming tiwala. Nang gabing iyon, sumakay kaming muli sa LRT. Ang tren ay masikip ngunit hindi masikip. Ang mga upuan sa tabi ng bintana ay puno ng mga taong nagtatrabaho na mukhang pagod. Nang huminto ang tren sa isang estasyon, sumakay ang isang buntis. Ang isa niyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Nagkatinginan kami ni Eva bago gumalaw upang tumayo. Ngunit biglang tumayo ang isang binatang Pilipino na nakaupo sa tapat namin. Ngumiti siya ng bahagya sa amin at sinabi, "Umupo na lang po kayo. Ako na po ang tatayo." Pagkatapos, lumingon siya sa buntis at sinabing, "Umupo po kayo, ma'am." Ang buntis ay nagmano ng mahina. "Salamat po." Walang kumuha ng telepono para mag-video, walang palakpakan. Mayroon lamang isang pagiging ordinaryo na delicate. Tiningnan ko ang eksena at naalala ko na nang nasa bus kami sa Vietnam, nakaupo lang kami ng tahimik dahil sa takot sa tingin ng iba, takot na baka makita kaming kakaiba kung tatayo kami. Dito, ang lahat ay kabaligtaran. Nang gabing iyon, umakyat kami sa rooftop ng hostel. Ang banayad na hangin ay humihip sa mga mabababang gusali sa poblasyon. Ang mga ilaw mula sa mga bintana ng bahay ay nagiging maliliit na tuldok.
Ilang beses ba tayong natulungan ngayon? Tanong ni Latte. Ang dami na, hindi na mabilang, sagot ko habang mahinang tumatawa. Tiningnan ni Eva ang kalsada sa eskinita. Ang kakaiba. Ngayon, ako rin ay nagpulot ng maliit na basura na nakita ko sa sidewalk at inilagay sa basurahan nang hindi ko namamalayan kung kailan ko iyon ginawa. Tumahimik kami sandali bago dahan-dahang magsalita si Eva. Baka hindi lang kami ang nakakita ng kabutihan ng mga Pilipino, kundi ang kabutihan nila ay tahimik na nagpapabago sa amin. At sa katahimikan sa rooftop ng gabing iyon, alam namin na ang bansang hinatulan namin sa eroplano ay dahan-dahang nagsusulat ng bagong kuwento para sa aming puso nang hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Isang umaga bago ang aming pag-uwi sa Netherlands, nakaupo kami sa maliit na dining area ng hostel. Ang mapa ng Pilipinas ay nakalatag sa mesa. Dahan-dahang iginuhit ni Eva ang kanyang daliri mula Maynila patungong Hilaga. Subukan kaya nating lumabas ng lungsod? Kahit isang araw lang. Ang may-ari ng hostel ay narinig iyon. Ngumiti siya at itinuro ang isang maliit na tuldok sa mapa. Kung gusto niyo po ang kasaysayan at ang chill na vibe, irerekomenda ko ang vegan, hindi po kalayuan. Sumakay lang po kayo ng bus. Makikita niyo po ang lumang lungsod at ang tunay na buhay ng mga tao. Wala pang isang oras, nakatayo na kami sa bus terminal ng Maynila, ang lumang gusali, ang mataas na kisame. Ang ingay ng anunsyo ng bus ay naghaluan ng ingay ng gulong ng bagahe na hinihila sa sahig. Bumili kami ng economy class na tiket na napakamura, kaya kinailangan naming magtanong ulit. Mura na po ba talaga ito? Ngumiti lang ang staff at sumagot. Opo, mura na po. Karaniwang bus lang po. Pero maganda po ang tanawin. Sa bus, ang karamihan sa mga Pilipino ay nakaupo ng komportable. Ang ilan ay mahinang nag-uusap, ang ilan ay natutulog, ginagawang unan ang kanilang bag. Ang hangin mula sa bukas na bintana ay humihip na nagpalamig ng kaunti sa pawis sa aming leeg. Isang pamilya ang nakaupo sa tapat namin. Ang nanay ay nagbabalat ng dalandan. Ang maliit na anak na babae ay nakaupo na nagpapagagalaw ng kanyang mga paa. Nang makita niya kaming nakatingin, inabot niya ang isang segment ng dalandan. Nagmamadali ang kanyang nanay na lumingon at magsalita sa Ingles na may diin. Subukan niyo po, matamis po yan. Kami ay nag-aatubili, ngunit ngumiti at tinanggap. Salamat po, at hinati namin ito para tikman. Ang lasa ay hindi lang tamis ng dalandan, kundi parang may pagiging mabait na nakahalo roon. Nang makarating kami sa vegan, umarkila kami ng bisikleta mula sa isang maliit na tindahan sa ilalim ng estasyon. Tinanong kami ng kuya na may-ari ng tindahan, magaling ba kayong magbisikleta, mga anak? Ang ilang bahagi ng kalsada ay maraming sasakyan. Kailangan niyo pong dahan-dahan. Yumuko siya upang ayusin ang seat ng bisikleta upang maging akma sa aming taas. Isa-isa niyang chinek ang preno bago idiniin. Kung maligaw po kayo o magkaproblema ang bisikleta, tumawag lang po kayo sa akin. Nandito po ang number ko sa papel. Nagbisikleta kami sa tabi ng mga kawayan sa gilid ng kanal. Nakalampas sa mga lumang bahay at mga tore na nakatayo pa rin. Ang langit noong araw na iyon ay mas malinaw kaysa sa lahat ng araw mula nang dumating kami sa Timog Silangang Asya. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng lupa at damo na iba sa amoy ng malaking lungsod. Habang nag-enjoy sa tanawin, si Latte na nagbibisikleta sa unahan ay hindi sinasadyang nasanggi ang gulong niya sa gilid ng kalsada. Ang bisikleta ay bumagsak sa gilid. Ang tunog ng bakal na tumama sa lupa ay sumabay sa kanyang maikling sigaw. Tumigil ako at tumakbo palapit sa kanya. Ang kanyang tuhod ay nalabnan. Ang dugo ay dahan-dahang lumabas. Ang kanyang kamay ay puno ng alikabok. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkataranta hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa alaala ng pagiging binalewala sa mga nakaraang bansa. Nagkatinginan kami ng nagmamadali, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang isang sari-sari store ay mukhang malayo pa. Biglang bumukas ang pinto ng isang bahay sa tabi ng kalsada. Anong nangyari, anak? Nabali ba ang tuhod mo? Halika, umupo ka muna dito sa tindahan. Malakas na boses ng isang babaeng nasa edad na ang tumunog, kasabay ng isang matabang katawan na lumabas at inalalayan si Latte sa lilim. Kinuha niya ang first aid kit mula sa likod ng istante. Ibinuhos niya ang saline solution para hugasan ang sugat ng dahan-dahan. Medyo mahapdi. Anak, tiisin mo lang. Gagaling din yan. Sabi niya sa malambing na boses, na para bang isang nanay na umaaliw sa kanyang anak. Tahimik akong nakatayo at tiningnan ang eksena.
Ang aking puso ay parang pinipiga muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat, kinuha ni Eva ang kanyang wallet upang magbayad. Magkano po ang gamot at sa abala po? Nagmamadaling umiling ang babae. Huwag na anak, tumulong lang ako sa nasasaktan. Nabubuhay ang mga Pilipino dahil sa pagtutulungan. Kung may taong matumba sa harap ng tindahan at hindi ko tutulungan, baka hindi ako makatulog ng maayos. Ang pangungusap na iyon ay parang nagrepлекta ng isang bagay sa amin. Sa aking isip, bumalik ang larawan ng batang lalaki na naghulog ng kanyang gamit at ako ay tumakbo upang pulutin sa Hanoi. At noong ako mismo ay naglakad sa tabi ng isang taong natumba sa Europa, iniisip na hindi iyon ang aking problema. Pagkatapos ng maingat na paggamot sa sugat, nagtimpla pa ang babae ng tsaa para kay latte. Umupo ka muna at magpahinga sandali. Mamaya ka na bumalik. Huwag kang magpumilit, baka mahilo ka sa daan. Nagpasalamat kami sa kanya ng paulit-ulit bago umalis at nagbisikleta muli. Sa pagkakataong ito, hindi kami nag-usap sandali. Hayaan na lang ang tunog ng gulong ng bisikleta at ang tunog ng dahon na nagkukusot ang magsalita para sa aming nararamdaman. Nang hapon, isinoli namin ang bisikleta at naglakad upang umupo sa tabi ng ilog, tiningnan ang araw na dahan-dahang bumababa sa likod ng lumang tore. Ang tunog ng bangka ay dahan-dahang tumatakbo sa ibabaw ng tubig na nagre-replekta ng ginintuang liwanag. Mahinang sabi ni Eva habang tinitingnan ang tuhod ni Latte na may plaster. Si Eva ay huminga ng malalim. Hindi lang ito tungkol sa malinis na lungsod o magandang sistema. Ito ay ang pakiramdam na kung matumba ka rito, may lalabas at magtatanong, "Masakit ba anak?" Hindi ka lang nila nakita. Sa aming pagbalik sa Maynila sakay ng parehong bus, kaming tatlo ay magkakasama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang kami nagse-cellphone o natutulog. Kinuha namin ang isang maliit na kuwaderno at isinulat isa-isa kung ano ang dapat naming ikuwento sa bahay. Isinulat ko ang unang pangungusap. Ang Pilipinas ay hindi isang lungsod sa postcard at hindi rin ito ang larawan na pinagsama-sama sa balita, kundi ito ay ang kamay ng tita na mabilis na umalalay sa amin nang matumba kami. Ito ay ang "Huwag kang mag-alala" na nagparamdam sa amin na may halaga kami sa mata ng isang estranghero. Nagdagdag si Latte sa likod. At kung may magsasabi na ang Pilipinas ay isa lamang magulong bansa, isang araw ay ikukuwento ko sa kanila na mayroong maraming ordinaryong tao roon na nagpanumbalik sa tiwala ng 3 babaeng Olandes na halos nawalan na ng pananampalataya sa sangkatauhan. Ang bus ay pumasok sa Maynila sa gabi. Ang mga ilaw sa matataas na gusali ay dahan-dahang lumabas. Maaring iyon ay mga ilaw lang sa kabisera para sa marami, ngunit para sa amin, ang mga ilaw na iyon ay isang tahimik na paalala. Huwag kailanman hatulan ang isang buong bansa mula sa isang kwento na hindi mo pa nakikita sa sarili mong mga mata. Nang bumalik kami sa Netherlands, ang langit ay kulay abo na nakasanayan namin. Ang malamig na hangin ay mas malakas kaysa sa Maynila, ngunit sa aking isip, may isang imahe ng kabilang panig ng mundo na nakapatong. Ang mga ilaw mula sa LRT, ang mahinang salamat po sa 7-Eleven, at ang ngiti ng tita na tumulong sa paggamot sa sugat ni Latte. Ang aming pang-araw-araw na buhay ay dahan-dahang nagbago nang hindi namin namamalayan. Kapag nakapila sa coffee shop, hindi na kami sumusubok na sumingit. Hindi na kami bumubuntong hininga sa katabi namin. Sa tren sa bahay, kung makita namin ang isang matanda na sumasakay, mas madali na kaming tumayo nang hindi naghihintay na may tumingin o pumuri. Si Eva mismo ay nagsimulang magpulot ng maliliit na basura na nakikita niya sa sahig sa universidad at inilalagay sa basurahan. Sabi niya, "Kung kaya itong gawin ng mga Pilipino nang walang reklamo, kaya rin naming gawin." Maraming kaibigan ang nagtanong, "Kumusta ang Pilipinas? Magulo ba? Delikado?" Nagkatinginan kami at ngumiti bago sumagot. Kung hahanapin mo lang ang gulo, makikita mo lang ang gulo. Pero kung bubuksan mo ang iyong puso at titingnan ng mabuti ang mga tao, makikita mo ang isang bansa na nagturo sa iyo ng malasakit sa iba hanggang sa bumalik ka at mas mahalin mo ang sarili mong bahay. Ang Pilipinas ay nagturo sa amin na ang kalayaan ay hindi ang paggawa ng gusto mo, kundi ang mabuhay sa isang lungsod kung saan ang mga tao ay hindi sinasaktan ang isa't isa dahil sa pagiging makasarili. Nagturo ito sa amin na makita ang halaga ng mga simpleng salita tulad ng "walang anuman, ako na ang tutulong."
At kung gusto nyo pang makarinig ng mga kwento tulad nito, mga kwento ng isang bansang maraming tao ang nagkakamali, ngunit puno ng malambot na puso, mag-follow lang po kayo sa aming channel. Pindutin ang like, mag-comment at baguhin ang inyong pananaw. At baka matuklasan nyo na mayroon pa ring magandang sulok sa mundong ito na naghihintay na makita natin sa sarili nating mga mata, higit pa sa sinasabi ng balita.